Tingnan niyo po. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng salita. Walang anumang nalikha na hindi sa pamamagitan ng salita. So yung salita, siya yung lumikha ng lahat ng bagay. Walang nalala kung hindi sa pamamagitan ng salita. Naiintindihan niyo po ba? Yung salita, Diyos. Bago pa lang magsimula ang lahat, yung salita, nandoon na Diyos. At walang nalala kung hindi sa pamamagitan ng salita. Naiintindihan niyo po? Tapos sabi ng verse 14, talon na natin, basahin niyo po yung may kulay. 1, 2, 3. Naging tao salita. Sino yung tao na salita? Na Diyos. Na walang nalala kung hindi sa pamamagitan niya. Yun po ay walang iba kundi si Jesucristo. Pinanganak ng Birhen. Nabuhay ng 33 taong gulang at kalahating taon. Nagsakripisyo, pinako sa krus, namatay, inilibing, pagkatapos ng 3 araw, nabuhay na magduli. Amen po ba? So, yung Diyos, yung mindset, yung idea ng Diyos, yung salita, nandun na siya. Wala pa yung lahat. Mula pa sa simula, nandun na siya. Tapos, walang nalalang kung hindi sa pamamagitan niya. Tapos sabi dito, nagtao. Yung salita, yung Diyos na nagdala ng lahat ng bagay. Nakita namin ang kaluwalhatian ng tunay na kanyang bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Verse 15, nagpatotoo si Juan de Bautista tungkol dito kay Jesus sa salita ng Diyos na nalalang ang lahat ng bagay dahil sa Kanya nagkatawang tao. Siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin, ang dumarating na kasunod ko'y higit kaysa sa akin sapagkat siya ay basa. Lalo na bago pa man ako ipanganak. Si John, nung nagkatawang tao, si Jesus, Virgin Mary, si John, pinanganak na 6 months bago ipinanganak si Jesus. So, sino nauna sa kapanganakan? Si John. Pero sabi ni John, naroon na bago pa man ako ipinanganak. Sinasabi niya, itong Jesus na to, itong salita na to, nandun na bago pa ako. Amen. Verse 16. Ibinigay sa pamamagitan ni Moises. Yung kautusan, binigay kay Moses bilang siya ay servant. Kung anong gagawin mo, anong magagawa mo, pag hindi mo nagawa. Ngunit, sabi niya, dumating ang kagandahang loob at katotohanan sa pamamagitan ng salita. Nalala ang lahat ng bagay doon sa salita, na yung salitang yon ay Diyos na nagkatawang tao. Puno-puno siya ng biyaya at katotohanan o magandang loob. Sino siya? Si Jesus Christ. So, yung biyaya o yung grace at truth is Diyos na nagkatawang tao. Yon ay, ang pangalan niya ay si Jesus. Amen ba? Verse 18. Basahin yung may kulay sa Tagalog. 1, 2, 3. Kailanman wala ang taong nakakakita sa Diyos. Wala mo nakakakita sa Diyos. Aparisyon, larawan, ribulto, imahe, kailanman wala pang nakakakita sa Diyos. Ganyan po pagbabasa ng Bible, sisimula mo sa umpisa, o paano nakita yung Diyos? Ngunit, ang natatanging Diyos na pinakamamahal ng Ama, ang nagpakilala sa Ama. So, sino yung Diyos na nagkatawang tao na nagpakilala sa Diyos? Si Jesus. Nagkatawang tao. Amen ba?
Sabihin nyo, nagkatawang tao. Para maalis yung mga maling pananampalataya, maling religious belief, maling mga pamahiin, superstitious belief na hindi ayon sa Diyos na magpapatawad at nagligtas ng ating mga kasalanan. Amen po ba? So, hindi nakita nila Adan, hindi nakita nila Eva, hindi nakita nila Abraham, hindi nakita nila Moses, hindi nakita nila Isaiah, Jeremiah, Zephaniah, Habakkuk, Nahum, Malakay, yung Diyos. Sabi dyan, kailan may? Wala pang nakakakita. Walang taong nakakakita sa Diyos. Diyos, nagkatawang tao para ipakilala yung Ama. Sabi ni Philip, Lord, pakita mo lang yung Ama, okay na kami. Sabi ni Jesus, Philip, pag nakita mo na ako, nakita mo na yung God the Father. Philip, pag nakita mo na yung Diyos, nakita mo na ako, nakita mo na yung Diyos. So si Jesus ang nag-i-explain sino yung Diyos, ano yung Diyos, ano yung karakter ng Diyos. Amen po ba? Saan yung, di ko kayo marinig, saan yung tao? Saan yung tao? Amen ba? Kasi maraming tao, iba yung pananampalataya. Sabi ni Pablo sa 1 Timothy chapter 2, verse 1 to 6, una sa lahat, tingnan niyo po ito, una sa lahat, sabi ni Pablo, pinapakausap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo, at pasasalamat para sa lahat ng tao. Sabi ni Paul, una sa lahat, pinapakiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo, at pasasalamat para sa lahat ng tao. Idalangin rin ninyo ang mga hari o mga presidente at makapangyarihan, yung mga political leaders, upang tayo mamuhay ng matahimik, mapayapa, makadiyos at marangal. Bakit daw? O tingin, sapagkat ito yung mabuti at nakakalugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Yung mga tao na dinadalangin natin, yung presidente, lahat ng tao, pamilya natin, pinsan natin, kaibigan natin, kamag-anak natin, i-pray natin sila, pray. Na makakilala sila kay Jesus, yung Diyos na nagkatawang tao. Sapagkat sabi dito, itong mabuti na kakalugod sa Diyos na ating tagapagligtas, ibig niya lahat ng tao ay pag sinabi mo baligtas, mapatawad sa kasalanan. At pag namatay, sa piling ng Diyos pupunta, hindi sa impyerno. Lahat ng tao ay makasalanan. Kaya yung Diyos nagkatawang tao. Lahat ng tao, mula kay Adan hanggang sa inyo, hanggang sa ipapanganak pa, makasalanan. Tao. Kaya yung Diyos, bakit nagkatawang tao? Para iligtas lahat ng tao. Amen po ba? At makaalam ng katotohanan ito. Ano tayo yung katotohanan? Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang taong, hindi ko ba marinig, ang taong, kaya yung Diyos nagkatawang tao. Kasi lahat tayo, lahat ang nasa bahay nyo, mga anak nyo, tatay nyo, nanay nyo, kapatid nyo, pinsan nyo, lahat yun makasalanan. Kaya ang ginawa ng Diyos, walang magliligtas sa tao. Hindi kayang iligtas ng tao yung kanyang sarili. Kaya yung Diyos, kasi lahat ng tao makasalanan. Tingin, kaya yung Diyos nagkatawang tao para kunin, bayaran ang lahat ng kasalanan ng tao.
magligtas, sabi ni Paul, gusto niyang Diyos ng tao ay maligtas. Pero bakit hindi maliligtas? Kasi hindi sumasampalataya sa Diyos na katawang tao at namatay para sa kanilang mga kasalanan. Amen po ba? Nandiyan po ba kayo? Malinaw na malinaw, alam niyo po, yung Diyos, makikilala natin sa salita, sa Biblia, hindi yung sa mga turo ng mga lolo, turo ng mga lelong, lola, turo ng tradisyon, turo ng mga pananampalataya na galing pa sa mga lelong-lelong natin. Hindi yun ang Diyos. Ito po ang paniniwala ng mga tao ng unang panahon. Basahin ulit ko lang. 6. Inihandog ni Jesus yung Diyos na salita ng katawang tao na punong-puno ng bayaya upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. The moment you believe in Christ na nagkatawang tao, all your sins will be forgiven. E paano pastor, pagkakasala ako bukas? All your sins are all forgiven. Paano pastor, kung magkakasala ako next year? All your sins are forgiven. Sa isang pagbubugo ng dugo, ang kapatawaran ng Diyos ay pangwalang hanggang kapatawaran ng kasalanan. Nandiyan po ba kayo? Kaya mahalaga yung buong pamilya natin. Ako lagi ko yan ang sigaw ko eh. Mahirap nang hindi maligtas. O tingin, marami sa atin may mga superstitious belief pa rin, yung mga dati nating pinariniwalaan, yung mga dati nating kinagisnan, hindi pa rin maalis-alis. Kaya hindi makakilos yung salita ng Diyos sa buhay natin, sa pamilya natin. Tingnan niyo po ito, isang araw, si San Pablo pumunta doon sa Rome. Habang nandun siya sa Rome, kasama niya sila Silas at Timoteo. Sabi dito, habang sina Silas at Timoteo hinihintay ni Pablo sa Atenas, napansin niya, basa, yung may gulay. Kung kayo marinig, puno ng mga Diyos-Diyosan ang lungsod. So, naglalakad siya sa Athens. Daming Diyos! Mga ribulto! Mga imahen! Ang dami! Huwag ka na pupunta sa Athens. Dito lang sa Pilipinas. Pagpasok mo sa gate pa lang, meron ng picture. Pag pumasok ka, meron ng garden. Pagpasok mo, meron walling. Pagpasok ng kwarto, may mga sumisipat-sipat na ilaw doon sa gilid. Kaya naparabag yung spirito ni St. Paul. Sa haba ng kwento, basahin nyo na lang, kinakat ko. So, ano ginawa ni Pablo? Pumunta siya doon, nakipagtalaspasan siya, nakipagpalitan siya ng puro-puro. Tumayo si Pablo sa harap ng kapulungan ng Areopago. Pagdagsalita, mga taga-Atenas, napansin kong kayo'y lubos ng napaka. Pagsakay ng sasakyan, paghihipuin yung maliit. Gano'n, hihipuin ng kabitin. Napaka-religyoso. Diba? Pagpunta doon sa napunata, pag hindi mapunasan ang mukha, paano lang? Basta makapunas na. Religyoso sa maraming bagay. Sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid sa inyong mga sinasamba. Sabi niyo, sinasamba. Dalawa yan eh, kanta ni Sharon. Isa sinasamba, yung isa ibalot. Balutin pala, sorry, balutin.
Sabi niya, habang naglalakad ako, nakita ko yung mga sinasamba niyo. Sila very bold. Hindi lang sa bahay, talagang nasa street. Grabe. Nasaan na yung phone? Umalis na naman ang phone. Oh. Nakakita ko ng isang dambana na may nakasulat sa Diyos na hindi kilala. Wow. Meron isang altar doon, nakalagay doon. Oh. Itong altar na ito ay dinededicate namin sa Diyos na hindi kilala. Kaya ang daming dambana. Meron isang dambana, walang bulto, pero nakalagay doon sa Diyos na kilala. Tingin ko sabi ni Pablo, ang Diyos na inyong sinasamba, kahit hindi nyo nakikilala, ang siya ko ipapahayag sa inyo. Ang gusto ko ibalita sa inyo. Gusto ko i-share sa inyo. Handa na kayo? Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan, lahat ng narito ay Panginoon ng langit at lupa, at basahin niyo na kabila. Hindi nakatira. Pinatapak ka sa isang simbahan. Ako, mula umpisa. Pagpasok, nasa yung Diyos, ituturo na doon. Sabay kita. Sabi ni San Pablo, pinaliwanagan niya, itong mga religyoso na to, itong mga sumasamba sa mga dambana, sa mga Diyos-Diyosan, sabi niya, gusto ko malaman ninyo, yung Diyos, pinag-aralan natin sa simula, gumawa ng langit at lupa, na nagkatawang tao, si Jesus, hindi naninirahan sa mga simbahang ginawa ng tao. Saan naninirahan si Jesus ngayon? Sa puso, sa buhay ng tao, sa atin mismo. Ito yung templo ng Diyos. Amen? Ito, building lang. Pinapaganda natin para mag-gather tayo. Para lahat ng templo ng Diyos magsama-sama. Nandiyan po ba kayo? Verse 25. Basa. Hindi rin siya nangangailangan ng anumang tulong o paglilingkod ng ngayon, pesta ng ano ngayon? Hindi na isigaw, alam ko na yan. Nung nakaraan, pesta ng ano? Alam ko na din. Yung tao naglilingkod. Pinapanata ko to. Pinapanata ko to. Kahit na yung lolo ko, namatay sa ganito, manata pa rin ako. Hindi na nga ako magkagalaw. Manata pa rin ako. Kasi piling ng maraming tao, kailangan i-please mo yung Diyos, magpakabait ka, paglingkuran mo siya, tapos imbis na yung Diyos na katawang tao, ito na isang Diyos nila, ito yung ginawa nila. Sapagkat siya mismo nagbigay ng buhay at hininga lahat ng bagay sa sangkatauhan. Yung totoong Diyos, pinag-aralan natin, kaya inula ko yun. Yung gumawa ng langit at lupa, lahat ng nilalang, walang nalalang kung hindi sa pamamagitan ni Jesus. At si Jesus, yung Diyos na nagkatawang tao para ipakilala yung Diyos sa tao. At para ipakilala yung paraan ng Diyos para iligtas yung tao. Hindi siya naghahanap ng paglilingkod. Hindi rin siya nangingilaran sa mga simbahan. Nandiyan po ba kayo? Mahulog yung mic. Bigyan lang kami yung kay Marco. Ano, okay na? Tagal po, brother. Naka-install mo na sa camera, oh. Thank you, John. Thank you, John. Nakikitahan niyo ba? Tingin, habang busy si Jerry.
Sulat ko po ito ha, basahin mo sa bahay mo. Para nabubuksan nyo naman yung inaalikabok ng Bible. Sapagkat tayo yung mga anak ng Diyos, huwag natin akalain na ang kanyang pagka-Diyos ay basa sa ginto, pilak, o bato, na bawang likha ng isip, gawa, at kamay. Sige, keep yun na. Di ba may mga alaga-alaga tayo? Alaga-alaga, nangingitim na nga, kakain niya lang. Tingnan niyo po ito. Si St. Paul ang nagsasalita po dito ha. Sabi ni St. Paul, sa mga nagdaang panahon, pinalampas ng Diyos ang pagkakilala sa Kanya ng mga tao. Pinalampas ng Diyos, ito yung Diyos, ito yung Diyos, ito yung Diyos, ito yung pala. Pinalampas ng Diyos yan. Ngunit ngayon, inuutos na ng Diyos sa lahat ng tao, sa bawat lugar. Basa. Ayon sa context, magsisi sa kanilang masamang pamumuhay ng sa na ang Diyos ay ilalarawan sa ginto, pila, bato, na yung Diyos tumitira sa mga simbahan. Sabi ni St. Paul, pinalagpas ng Diyos yan. Ngayon, sinuutos ng Diyos, pagsisi na ngayon, talikuran na ang ganyang pamumuhay. Ang ganyang pagsasamba, ang ganyang pagpapanata. Tama na! Tama na, please, tama na. Hindi makakapunti sa inyo. Tama na. May sasakyan, meron isang maliit na gano'n. Ay, sir, dito ah. Dito ah. Nakaples ah. You want more? Sabi ng Diyos, sabi ni St. Paul, tama na ha. Talikuran lang. Hindi mo masamang mamuhay yung kasalanan. Ayon sa kwento, yung context, na yung Diyos tumingin sa templo, na yung Diyos ay larawan ng ginto, pilang bato, naging takhalang isip. Kaya kung inuna ko sa inyo, yung Diyos hindi nagkatawang ginto, pilang bato, na nilikha ng isip at kamay ng tao. Yung Diyos nagkatawang tao. Namatay, nilibing, natapos ang buhay na magmuli. Ganon, Spiritong nakatala sa inyo. Para i-secure kayo, i-secure ako, i-secure yung kanyang niligtas. Amen. O ito po, balik tayo kay Isaiah. Ano po yung sinasabi nila Prophet Isaiah? Sa Lumang Tipan. Ang sabi ni Yahweh, ang hari at tagapagligtas ng Israel, ang makapangyarihan sa lahat. Ako ang simula at ang wakas. Basa! Walang ibang Diyos na maliban sa akin. Yung sinasabi ni Isaiah na walang ibang Diyos na maliban sa akin, sabi ni John, nung pasimula na ang ito, walang nalang kundi sa pamamagitan ng Diyos na to. At yung Diyos na to, nagkatawang walang ibang Diyos. Sino makakagawa ng mga ginagawa ko? Sino makakapagsabi sa mga mangyayari mula simula hanggang wakas? Sino makakapag-storya ng creation ng simula hanggang wakas? Sinong Diyos? Si Jesus lang. Yung Diyos na nagkatawang tao. Amen. Sino mag-represent sa Diyos, yung tunay na Diyos?
Yung Diyos mismo. Yung Diyos na nagkatawang tao. Sino makakapagligtas sa tao? Yung Diyos mismo na nagkatawang tao at binayaran ng lahat ng ating kasalanan. Huwag kayong matakot, bayan ko. Alam mo, pasimula pa, pinahayag ko na mangyayari kayo mga saksi sa lahat ng ito. Mayroon pa bang Diyos maliban sa akin? Basa! Wala nang hihigit pa sa aking kapangyarihan. Para malinaw. Para pati po yung mga kasama natin sa live streaming, mababasa nila. Tignan niyo po. Verse 9. Basa! May kulay! 1, 2, 3! Oh, sabay-sabay. Bukod sa walang kwenta na ta. Sakit ng rat. Gusto ko mga salita ni Isaiah. Hindi po kayo, nabasa ko lang. Oh, sila yung basa. May kulay. Sila yung mga okay. Basa ulit. Ang Verse 10. Meron bang tulong? May magagawa ba? Verbatim, basahin na lang natin. Verse 11. Basa. 1, 2, 3, sabay-sabay tayo. Tandaan ninyo, ang sumasamba sa mga ito, mapapahiya lamang. Ang gumagawa nito'y tao lamang. Kaya magsasama-sama sila at ako'y harapin. Sila'y matatakot at mapapahiyahin. Amen. Nung ako po ay second year high school. Ako, may nagsishare sa akin yan. Ako po ay sa kristal. Nakawag yung mga born-again. Kayo mga born-again. Anong sino? Chairman ako ng minumura ko sila. Hanggang sa nalaman ko ang katotohanan. Masakit ako. Masakit. Pero wow, nakakagaling. 11 pa lang po yan. Hanggang anong verse siya? Tuloy natin. Ang panday kumuha ng isang pirasong bakal at ilagay ito sa apoy. Pagkatapos, pinukpok niya ito sa pamamagitan ng kanyang malakas na bisig hanggang sa makahugis ng Diyos. Sa paggawa nito, siya ay nanguhaw, nagutom at napagod. Wow, yung Diyos pala, kailangan paghirapan mo, mapagod ka. Next! Ayaw naman magbasa nito. Wow! Hanggang sa mayari ang isang maganda. Boom! Basa. Sa kanyang bahay. Oh, Diyos! Oh, Diyos! Tayo, hindi tayo gumagawa niya kasi hindi tayo karpentero. Bumibili tayo. Pag may sabi dito, walang bumili sa inyo yan. Dinonate sa inyo. O niregalo sa inyo. Verse 14, basa!
kaputol naman ay ginawa. Kaya nga kung inuna yung Diyos nagkatawang tao, right? Oh. Basta, ang isang piraso ay ginagatong para iin sa kanya para igatong sa panluluto. Ang isang piraso ay ginawang para boom! Oh, ang ibang piraso ng kahoy, ginawang panggatong. Dito siya'y nag-ihaw ng karne at kasihan. Tignan niyo po, kumuha siya ng puno, pinati niya, sinanggatong niya, kakate, pinag tao, pinong Diyos. Pwede luto yung kalahati. Masaya! Napakasaya! Ang bait ng Diyos, may panggatong na, may Diyos pa. Awa! I love it! Verse 17. 1, 2, 3. Ang natirang kahoy ay ginawa ka niyang dali lang, mamalagay. Oh. Eto na. Ang Diyos, ganyan ka natin, ginawa niyang Diyos. Ang na kanyang dumadalangin siya, iligtas mo ako sapagkat ikaw ang aking Naintindihan niyo po ba? Ayan o, verbatim. Verse 18. Ako babasa ng puti, kayo babasa ng kulay. Ang mga taong gayon ay mga at hindi inuunawa ang kanyang ginagawa. Tinakpan nila ang kanilang mga mata at sinarahan ang isipan sa katotohanan. Huwag mo kayong magalit. Makawa ko kayo kasi dalawin dito sila. Oh. Basa! Basa! 1, 2, 3. Alam nyo, dapat ito, tinuturo natin ito. Hindi tayo umantay, tuturo natin ito. Kasi napakarami natin itong babae. Kailangan maligtas. Ang kaligtasan po ay pananampalataya sa Diyos na nagkatawang tao at namatay para iligtas ang lahat sa kasalanan. Yun ay walang iba kundi ang Panginoon Jesus. Amen ba? Amen. Oh. Verse 20, basa! Sasawayin ko kayo. 1, 2, 3. Ang mga gumagawa nito'y parang kumakain ng abo. Period. Ano daw? Ang mga gumagawa nito ay parang kumakain ng abo. Oh, kain pa more. Basa ulit. Lubusan na siyang naligaw ng kanyang maling paniniwala at mahirap ng ituwid. Period. Pero may tutuwid pag sinabi natin yung gospel. May tutuwid pag sinabi natin yung Diyos na mahal tayo. Nagkatawang tao para iligtas yung tao. Basa! At hindi siya pakaya na ang pinututong hawak niya ay hindi mga Diyos. Papayag na siya pagkakita niya at narinig niya yung gospel.
Malalaman ng tao yung katotohanan. Kahit masakit, yung katotohanan magpapalaya sa kanya. Kaya sabi ni San Pablo, hindi ko ikinahiya ang mabuting balita patungkol kay Kristo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para pakawalan ng mga taong sumasamba sa Diyos sa larawan, sa bibulto, sa bato, upang sila'y maligtas. Amen. Maganda kayo? Si Isaiah yan. Gusto niyo puntahan natin si Jeremiah? Si Prophet Jeremiah? Ito ang sabi ni Prophet Jeremiah. Unang sabi, mga anak ni Israel, pakinggan niyo ang pinasasabi ni Yahweh. Ang sabi niya, huwag niyong tutularan ang ginagawa ng ibang mga bansa. Umababahala sa nakita mga tanda sa kalangitan na labis nilang kinakatakutan. Basa! 1, 2, 3. Ang Diyos ay hindi maaasahan. Tuloy! Sa punong kahoy na nagluluto sa gubat. Tuloy! At pinalamuyan ng ito at Tuloy! pinibig at pinaluan upang hindi mabuhay. Pa! Yung mga nakalagay sa kotse, di ba? Binibiting. Tapos dinidikit. Yung madikit para hindi magwal. Tapos kakusapin niyo. Oh! Sabay! Sabay! Basa ulit! Pil, sandali! Tama! Ano yun? Ano tawag to? Scarecrow! Oh! Basa! 1, 2, 3! Hindi nakakapagsalita. Kama! Semicolon! Oh! Stop! Ganyan po yung tao eh. Ganyan, gusto na yung Diyos na hindi nagsasalita. Oh Lord, ka lang. Guide me. Please. Lord, papunas. Bawal sa likod, bawal sa ulo. Ito na. Isipin niyo yung ganyan kaliit na Diyos. Pag nagsalita yun, mababangga ka. Habang nagdadrive ka, nagsalita yun. Hello! Ay! Bangga ka. Pag hindi ka na-aksidente na talaga. Bubuhay yung bibig? Hello! Tapos panay mo, biglang kumaway. Hindi mangyayari yun kasi hindi ka nakapagsasalita. Oh, sunod! 1, 2, 3! Pinamasalita sila sapagkat hindi nakakalakas. Arrow! Eh, hindi na pinapasal. Nilalagay sa arrow. Oh! Kaya nyo ba? Oh! Tuloy! Huwag kayong matakot sa kanila, sapagkat hindi sila makakagawa ng sama at wala rin magagawang mabuti. One to 16 yan, nasa verse 5 pa lang tayo. Next. Ako ang babasa. Wala nang ibang tulad mo, oh Yahweh, Lord, Panginoong Jesus. Wala nang tulad mo. Ikaw ay makapangyarihan. Walang kasing dakila ang iyong pangalan. Sabi ni St. Paul, sino man ang tumatawag sa pangalan ng Panginoong Jesus na nagkatawang tao, maliligtas. Sapagkat walang pangalan na ibinigay sa sinong langit para maligtas ang lahat, kundi ang pangalang Jesus lamang na nung umpisa na doon na kasama ng Diyos at walang karga kundi sa pamamagitan niya, nagkatawang tao na matay.
ako sa cross, nilibing. Pagkatapos ng araw ng buhay ng maguli, para baligtas ang lahat ng tao. Sino hindi matatakot sa iyo? Ikaw na hari ng lahat ng bansa. Karapat-dapat lamang na ikaw ay katakutan. Kahit na piliin ang lahat ng matatalino mula sa lahat ng bansa, mga kaharian, wala pa rin makakatulad sa iyo. Hindi mo nakakatakot yung Diyos, nakaka-bless yung Diyos. Ito yung mga dapat na i-correct sa mga salita ng mga propeta. Yung Diyos hindi nakakatakot. Sobrang mahal tayo ng Diyos. Verse 8, silang lahat. Basta, 1, 2, 3. Okay, ulit. 1, 2, 3. Silang lahat ay bawang mahal at mangmang. Ano ang may tuturo sa kanila ng mga Diyos-Diyos ang kahoy? Verse 9. Ang kanilang Diyos-Diyos ay ginalubila na galing sa Tarsis at nagpito mula sa upas. Ginawa lahat ng mahusay na kamay. Pagkatapos ay binihisan ng kulay ube at pula na ginamit naman ng mga kaminsanay. Verse 10, ako ulit. Kayo rin Diyos-Diyosan ako ng Yahweh, ha? Ngunit ikaw, Panginoong Yesus, ang tunay na Diyos. Ikaw ang Diyos na buhay at ang haring walang hanggang. Niyayanig ang daigdig kapag ikaw ay nagagalit at wala makakatagal sa tindi ng iyong puot. O verse 11, kayo naman. 1, 2, 3. Sabihin niyo sa mga Diyos-Diyosan, ang sinumang hindi mapalitan ng langit at lupa ay tuturugin at lubusang mawawala sa ibabaw ng daigdig. Kausapin mo tayo, ayaw mo gumawa ng langit at lupa, hindi magsasalita, durugin talaga, durugin. Doon yung mali po sa sakyan. Kaya mo gumawa ng langit at lupa? Hindi ka magsasalita, pagpitikin. Galing. Hindi mo yan. Verse 12, nilikha ni Yahweh ang lupa sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Lumitaw ang daigdig dahil sa kanyang karunungan at nihadya ang langit sa bisa ng kanyang kaalaman. Si Yahweh, si Lord. Nilikha niya si Jesus. Pagkarinig sa kanyang utos, sumugo ang mga tubig sa kalangitan. Nagsama-sama niya ang mga ulap mula sa lahat ng hangganan ng lupa. Nagawa niyang pakislapin ang gitna sa gitna ng ulan. Nagpapaihip ng hangin mula sa kublihan nito. Verse 14, sa harapan niya ay bawat tao ay mistulang mangmang. Malalagay sa kaiyan bawat panday sapagkat ang ginagawa nilang mga ay Verse 15, sila Walang silbi sapagkat nakalamang ng pagdaraya. Wawasakin silang lahat ni Yahweh. Verse 16, ngunit hindi ganito ang Diyos ni Jacob. Siya ang may likha ng lahat ng bagay at pinili niya ang Israel upang maging kanyang bayan. Yahweh ang kanyang pangalan. Si Jesus ang kanyang pangalan. Ang Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Amen? O, punta natin si King David. King David naman sa Psalms 135, verse 15 to 18. Napakarami hong verse niyan para dalhin nyo sa bahay nyo at i-share nyo. Pero unahin nyo muna i-share yung gospel. O? 1, 2, 3. Ang mga Diyos ng mga bansay gawa sa pilak at bino. Kamay ng mga tao ang bumuhis at bumuo. Oo, mayroon silang pilit, hindi naman naliwa. Mga kamay mayroon din, hindi naman nakakita. Tuloy! 1, 2, 3. Mayroon silang nakatayanan, ngunit hindi nakaligid. Hindi sila humihina sa ilungan o sa bibig. Ang buwa sa kanila at lahat ng naliwala, matutulad sa idolong sila na rin ang lumikha. Amen. So, ganun po. Kaya yung tao, pag doon sila nagpiniwala na, yung tao, may bula, may mata, bula.
May ilong. May bibig. Wala. What you worship, you become. We worship Jesus, we become Christ. We worship Jesus, we have Christ. Forgiveness, holiness, sanctification, redemption, health, healing, life, eternal life. Because Jesus is life, healing, eternal life, forgiveness, sanctification, redemption, righteousness. All because we worship Him, all of that we have. And those who worship this kind of gods, they also have what they have in this kind of God. Amen ba? Kaya sabi ni Paul, balikan ko lang, sabi ni Paul, so Old Testament ini-interpret niyan, mag-interpret New Testament. Kaya sabi ni Paul, kaya nga mga minamahal, iwasan ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Hindi kong sabihin ang mga pagani nag-aari ng kanilang handog sa mga demonyo at hindi sa Diyos. ayaw kong maging kaisa kayo ng mga Demonyo. nakita niyo po, dito, malumangi lang, sinasabi, siyempre Diyos, ito yung Diyos-Diyosan, ito yung Diyos. Kaya po, dalawa lang po, pag hindi tunay na Diyos, ano? Demonyo. Yung mundo, nagdidebosyon sa, sabi ni Paul, yung mundo, namamanata, sabi ni yung mundo, nagiging religyoso, sabi ni Paul, sa Amen. Kayo mag-decide. Huwag kayo mag-alala. Kung kayo po ay Christian, kay Jesus kayo, yung pamilya nyo hindi, share mo sila. Kasi kung hindi, magpunta nyo doon sa mga bahay-bahay. Anong nandoon? Bali, wala naman sa atin yan eh. Pero yung Diyos natin ay si Jesus. Amen ba? Amen. Kaya ano pong ginawa ni Paul? Natapos na po ako. So doon sa Rome, sa Athens, ito po ang ginawa ni Paul. Nakita niya yung mga Diyos-Diyosan, nakita niya yung mga dambana, nakita niya yung mga ribunto. Isipin niyo ho, hundreds of years kay Isaiah, hundreds of years kay Jeremiah, hundreds of years kay David. Tapos, hundred of years sa Book of Acts. Ganun pa rin yung mga tao. Ngayon, 2,000 years after Jesus rose from the dead, look at us. Ganun pa rin yung mga tao. Nag-i-expect ng ligtas. Nag-i-expect ng himala. Walang himala sa Diyos ng ginto, pilak, kahoy at bato. Wala. Kung meron man, sino ang gumagawa ng himala? Sabi ni Paul, si Satanas. Amen ba? Oh, so ito yung pinits ni Paul. Ako nakikita niyo yun. Sabi ka dito, piniliwanag niya, pinatunayan na kailangang basa yung may kulay. 1, 2, 3. Magdusa ang Kristo at muling mabuhay. Sinabi niya ang Jesus na ito na ipinapahayag ko sa inyo ay ang tagapagligtas. Sa gitna ng maraming Diyos-Diyosan, sa gitna ng maraming imahe, sa gitna ng maraming ribulto, pinilis ni Pablo yung gospel. Christ, birth, death, burial, and resurrection. Because that's the power of the gospel. Oh, naniwala nahikayat na sumama kina Pablo at Silas ang ilan sa kanila. Gayon din ang maraming kababaihan
kinikilala sa lungsod at naparaming deboto. Deboto. Ito, sa context na pinag-aaral natin. Sa mga revolto Diyos-Diyosan, naniwala sila. Tingin po kayo sa akin, ang susi, tingin po kayo sa akin, ang susi, lagi yung tandaan, ang susi para mapalaya, ang ating mga mahal sa buhay, kaibigan, you share the gospel. Oo, nagkabing iyon ay pinapunta ng mga kapatid, sila Pablo at sila sa Berea. Pagdating doon, sila pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo. Mas bukas ang isipan ng mga Hudyong taga roon kaysa sa mga Hudyong taga Thessalonica. May pananabik silang nakinig sa mga paliwanag ni Pablo at sinasaliksik nila araw-araw ang mga kasulatan. Yung scripture, pinapaliwanag ni Pablo si Jesus, death, birth, burial, resurrection ni Jesus. Yung mga taga Berea, binubuksan nila yung scripture, Genesis to Malachi. Totoo nga. Totoo nga, sinasabi ni Paul. Na ang Diyos hindi bunto, ang Diyos hindi imahe, ang Diyos ay hindi gawa sa bato, hindi gawa sa pila, hindi gawa sa ginto, hindi gawa sa kahoy. Naintindihan nyo? Ito pinamaliwanag ni Paul, walang sawa, papasok sa sinagoga, mga Hudyo na may batas, mga Hudyo na sumasama sa Diyos, yung mga taga-Athens, mga Gentiles na sumasama sa maraming Diyos, mga dambala na kanilang mga reliyosong pananampalataya. Ito, ang mga sinishare ni Paul. Sama si Silas at Timothy. Tignan niyo po, verse 12. Sumampalataya ang maraming Hudyo doon, gayon din ang mga Griego, upang pawang mga lalaki at mga babaeng kilala sa lipunan. Sino dito mga... Huwag lang po mahiya. Ang susi, huwag pong ikahiya yung gospel. Huwag niyo ikahiya kasi yan ang kapangyarihan ng Diyos. Wala na akong solusyon ng Diyos para maligtas ang ating mga mahal. Yung gospel lang. Na tinatawag natin gospel of Christ, gospel of grace. Kahit anong inis ninyo, asar ninyo, kahit na pikod na kayo, share ninyo yung gospel. Amen. Kahapon, may tumingin ko parang dalawang kabataan na may tattoo, may hikaw. Kala ko, magdala ako ng baterya ng tricycle ng kapatid ko. Dali-dali ako ng works, dalawang kabataan, pinitsarahan pareho. Ano ginagawa niya rin, ha? Kuya, wala po kuya. Ano wala po kuya? Hindi ka naman sa tricycle. Siguro yung nagkakolo. Alam mo ba yung best na nakawan, no? Hindi mo kami kuya, maglalaro. Tagisama kayo, pagkatumana. Tumana, layo-layo yun. Hindi mo kuya. Siyempre, alam mo na yung mga style. Dahil mo binitawan yung picture ako sa kanila. Tapos nag-share na ako ng gospel. Sabi ko sa'yo, okay na yan, ganito, ganito. Hindi ba lang? Mabilis, sinari ko yung gospel. Death, burial, resurrection. Kung pala tayo kayo dito, mapapatawad ako sa langit, pumunta kayo sa langit. Dali, magpipray ko muna kayo. Kaninang pitsara, ako na sila dalawa. Sabi lang sa salamat po, Pastor. Sige, sige. Amen? Ano kailangan natin i-praise ko? Oh, tingin. Sana ako. Nakipagtalo din sa kanya ang ilang mga pilosopong Griego na may ipikon. Ano ba ang sinasabi sa atin ng ibang marunong ngayon? Sabi ng ilan, sabi naman ng iba, nangangaral yata tungkol sa ibang mga Diyos. Tignan niyo po, pag hindi mo kilala yung totoong Diyos ng Biblia, akala mo, pag pinapangaral na po yung tamang Diyos ng Biblia, kung ang naririnig mo at pinamumuhay, mali, fake na Diyos, akala mo yun yung totoo. Pag dumating na yung gospel truth, nasabi mo, ano yan? Anong klaseng Diyos yan? Reported na naman. Kasi nasabi
tayo eh. Nasanay tayo. Ako, sanay ako eh. Sa pari ako nakatuloy, tapos may nagsishare. Tingin natin yung totoo, yun yung fake. Yung paniniwala natin, yun yung totoo. Nangangaral, sabi ko. Nangangaral yata yun tungkol sa ibang mga Diyos eh. Sinabi nila yun, dahil nangangaral si Pablo tungkol, basa. Resurrection. Paul is teaching the gospel. Hindi sila sanay na yung gospel, yun yung revelation ng Diyos at pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan. Kala nila ito. Verse 31, sapagkat tinagdanan niya ang araw ng paghukom sa sanlibutan at ito'y buong katarungan niya gagawin sa pamamagitan ng kanyang hinirang. Pinaturayan niya ito sa lahat ng muli siyang who's that? It's Jesus. I-judge ng Diyos yung tao. Kay Jesus na namatay at nabuhay na magmuli. If you believe that, your judgment is your condemned. You're eternally condemned. If you believe the man who died and rose from the dead, you're eternally forgiven. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have an everlasting life. For God did not give His Son for the people to be condemned, but if you don't believe Him, you are eternally condemned. Ganyan po kasimple yung Biblia, kasimple yung kaligtasan. Nandiyan po ba kayo? Ni-recall ni Paul yung tinuro ni Jesus. Remember Luke 25, 24, 25 to 27, 44 to 47? Then He said to them, O foolish ones, and slow of heart to believe in all that the prophets have spoken, all that the Christ who have suffered these things and to enter into His glory, and beginning at Moses, and all the prophets, He expounded to them in all the Scripture concerning Jesus, who is God, became man. The Virgin Mary suffered, died under Pontius Pilate, crucified, died, and buried. After 3 days, He rose again from the third day. Amen. These are the stories of the prophets of old. It's Jesus, God who became man. Amen. Verse 44, then He said to them, nung nabuhay na magmuli si Jesus dito, these are the words which I spoke to you when I was still with you, that all things must be fulfilled which were written in the law of Moses and the prophets and the Psalm. Basta! Concerning me, isipin niyo, God became man, explaining Himself to man. God became man, revealing Himself to man. God became man para ipawalang bisa ang lahat ng superstitious belief. God became man to die for the sins of men. For men to be God Himself. Amen. And He opened the understanding that they might comprehend the Scripture, yung kasulatan. Para maintindihan nila yung kasulatan. Para maintindihan mo yung kasulatan, maintindihan mo siya, si Jesus yung makikita mo sa kanya. Amen. Nandiyan po ba kayo? Amen. Verse 46, then Jesus said to them, thus it is written, thus it was necessary for Christ to suffer and to rise from the dead the third day, and that repentance and remission of sins should be preached in His name to all nations beginning at Jerusalem. Amen. Hallelujah.
Sabi ni Paul, concerning His Son Jesus Christ, our Lord, who was born of the seed of David according to the flesh, and declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness. Basa! By resurrection from the dead. That's the gospel. If you believe Christ and His resurrection, your sins are forgiven. You're worshiping the true God. You are in the heart of God. God is in your heart. Amen. Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preach to you, which also you receive, in which you stand, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preach to you, unless you believe in vain. For I delivered to you, first of all, that which also I received, that Christ died for our sins, according to the Scripture, that Christ, who is God, became man, and died, and was buried, and then He rose again on the third day, according to the Scripture. If you believe that, you will be saved. You are saved. Your sins are forgiven. You will be healed. You will be righteous. You will be holy. You will be forgiven. And you have eternal. Amen. Kahit sino ka pa, kahit ano pa yung pagkukulang mo, kahit ano pa ang kasalanan mo, kahit ano pa ang madami mong blunder sa buhay, the moment you believe in Christ, you are perfectly forgiven. Amen ba? Amen. So Jesus, God explained beyond superstitious belief. Kaya mga kapatid, lagi po, hinahamon ko kayo. Kayong mga parents, kayong mga anak, mahal na mahal nyo ang mga magulang ninyo, kayong mga parents, mahal na mahal nyo ang mga anak ninyo. It's about time. It's about time to share the gospel to them. Pray for them. As you pray, share the gospel. Amen. Share the gospel. Birthday ni Mama. Mama, pag-pray kita. Bago ko mag-pray, Mama, oh. Amen? Amen. Kaya kayo, maging nasa live streaming, God loves you, your family loves you, God is declaring your family saved in Christ Jesus. Kaya tayo po ay manalangin sabay-sabay. Kaya niyo po akong manalangin. Hor rabasika badarabahante. Rambakanda rabasika dalamakanda. Panginoon, dinadalangin namin, pinataas namin ang maraming pamilya sa bansang Pilipinas, maging sa ibang bansa na inaabot ng gospel preaching na ito. Sumpong ng kapatawaran ng kasalanan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesus at sa bawat pamilya ng Gospel of Christ Church. Patalim ng malalim ang natotohanan nito at tumubo ng katapangan at hindi ikahiya ang mabuting balita ng pagligtas para sa aming mga pamilya. Dininig na nag-pray sa 2025 na ito ang malulusog na katawan. Lord, malulusog na katawan. Labas ang loob ng kanilang katawan. Nagpapasalamat na kami sa lahat. Aking sinagot mo na 2025 year of prayers. We thank you in advance sa pagandahan ng aming dalangin ay sinagot mo na. Sa pangalan ni Jesus, nagpapasalamat na kami sa mga promotion, nagpapasalamat kami sa mga honors, sa mga graduate, nagpapasalamat na kami sa lahat ng mga ideas, concept, hindi ko. Kaya pala nagpapasalamat na kami sa greater exploit na gagawin mo sa Gospel of Christ Church. Nagpapasalamat na kami sa lahat ng umuulang pagpapala
namin sa iyo ang lahat ng papuri.